Paano gamitin ang DOST Project NOAA pang Grade 2? Kapag may namumuong sama ng panahon, pwede natin tignan ito sa Project NOAA na katulad nito, merong sumisirko ng mga kaulapan, pula, dilaw at puti, na nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Makikita natin ang pinakahuling posisyon niya na kapag ka-clinic natin, makikita ang pangalan, ang oras, ang petsa, ang taglay nitong lakas at gustiness at kung saan nagmumula ang impormasyon sa Project NOAA website. Pag tinignan naman natin ang forecast track, makikita kung nasaan ang posisyon niya sa susunod na araw, sa susunod pang pangalawang araw at ng pangatlong araw. Ito ang tinatawag na forecast track position. Itong mga dilaw na mga mata na nakikita natin na merong bilog. Ang mga maliit na bilog na palaki ng palaki ay ang ibig sabihin meron tayong uncertainty. Dahil ito ay forecast, habang mas malapit ito doon sa panahon ngayon, makikita na maliit ang bilog. Palaki ito ng palaki dahil yung uncertainty o di pagkatiyak doon sa posisyon niya ay lumalaki. Ang ibig sabihin nito, maaari pang pumunta kahit sa anong parte ng bilog ang mata ng bagyo. Ang susunod nating dapat tignan ay ang taya ng panahon sa susunod na 4 na araw. Kapag pumunta tayo sa Weather Outlook at i-click ang Weather Outlook tab, may makikita tayong lalabas na mga icon ng hugis araw kapag umaga at hugis buwan kapag kagabi. Bukod sa icon ng araw at buwan, may pagkakataon na makakakita tayo ng ulap at patak ng ulan. Kapag ating i-click ito, makakakita tayo ng 4-day weather forecast. At para sa araw na yon, sinasabi na merong tsansa ng pag-ulan. Ang weather forecast ay kada 3 oras at sinasabi kung kailan magkakaroon ng pag-ulan. Gaano kainit ang iyong mararamdaman o real feel, ang humidity para sa araw na yon kada 3 oras, ang papatak na ulan, ang lakas ng hangin at ang direksyon ng hangin. Ang pagtaya ng panahon ay hanggang 4 na araw. Makikita natin ang lagay ng panahon dun sa araw na ating tinignan ang NOAA website. Sa susunod na araw, sa pangatlong araw, at hanggang pang-4 na araw. Dapat natin tinitignan ito para malaman natin kung ano ang magiging kondisyon ng araw na yon kung may pag-ulan o walang pag-ulan. Ang Weather Outlook ay nababase sa computer simulation at ayon sa validation ay merong 40% accuracy. Kung nais naman natin makita kung uulan o hindi sa loob ng 4 na oras, meron tayong pwedeng tignan ang rain forecast. At ang rain forecast ay magsasabi kapag ka-click natin ang icon kung ano ang magiging tsansa ng pag-ulan sa susunod na 4 na oras kada oras. Ayon sa validation, ang prediction na ito hanggang 4 na oras ay merong 85% accuracy. Mas madali ang pagtingin ng rain forecast o prediction ng pag-ulan sa loob ng 4 na oras kung pupunta tayo sa overview at percentage chance of rain, na kung saan makikita natin ang iba't ibang kulay sa Pilipinas at ito ang ibig sabihin nun. Kapag blue, mababa ang tsansa ng pag-ulan at kapag ito ay pula, mas malaki ang tsansa ng pag-ulan. Makikita natin na magpapalit-palit ang kulay at itong pagpalit na ito ay kada 1 oras, 2 oras, 3 oras at 4 na oras. Dito rin sa overview panel ay pwede nating makita kung ano ang temperatura sa bawat bahagi ng ating bayan, ang pressure, at ang humidity. Kapag masama ang lagay ng panahon,
Kailangan nalalaman natin kung saang mga lugar sa ating barangay o komunidad ang mga mapanganib sa baha. Kapag pumunta tayo sa flood map at 100-year rain return, na ang ibig sabihin ay malakas na pag-ulan na dumadating lamang kada 100 taon. Kapag pumunta tayo kunyari sa Marikina, ay lalabas ang mapa na kung saan makikita natin may 3 kulay, pula, orange, at dilaw. Kapag tinignan natin ang legend, ang ibig sabihin lang po niyan na ang pula ay mas mataas sa noo ni Manny Pacquiao. Ang orange ay mula noo hanggang tuhod at ang dilaw ay sa baba ng tuhod ni Manny Pacquiao. Kailangan nating malaman ang mga lugar na binabaha, hindi ilang minuto o isang oras bago magbaha sa inyong lugar o hindi 1 taon o 1 buwan bago mangyari ang dilubyo. Kasi kapag nagkaroon ng sama ng panahon, dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Bukod sa 100-year rain return na flood hazard map na ating pinakita, meron ding 5-year, 10, 25 at 50-year rain return na flood hazard scenario maps na pwedeng makita sa Project NOAA. Habang pataas ang bilang ng taon mula 5 hanggang 50 hanggang 100 ay pataas o pagrabe ang pagbaha na ipinapakitang hazard map sa inyong lugar. Pwede rin natin tignan ang pagbaha na nangyari noong Undoy noong 2009 sa Marikina, na kung saan makikita natin ang mga pula sa tabi ng ilog ng Marikina, kasama na rito ang Provident Village. Ang mga flood hazard maps na nakita nyo ay detalyado at hango sa mga computer simulations. Ito ay pwede ring gamitin sa pagtukoy ng mga ligtas na lugar para sa evacuation centers. Ito ay pwede ring gamitin upang makatukoy ng evacuation routes at para makahanap ng mga lugar para maitabi ng ligtas ang pagkain at tubig kung sakaling magkaroon ng dilubyo. Pwede rin gamitin sa magandang pagpaplano habang umuunlad ang bayan. Maaari din natin makita ang iba't ibang nai-report na pagbaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Kapag binuksan natin ang flood reports, lalabas ang listahan ng iba't ibang taon simula 2009. At kapag klinik natin ito, lalabas ang mga tuldok na kulay pula, kulay orange, dilaw, at berde. Sabi nung 2009, marami ang binahang lugar sa Metro Manila. Kung pupunta tayo sa Marikina, makikita natin ang maraming pulang tuldok. At kapag inimbestigahan natin, tinignan natin ang report, sinasabi na 1.5 stories high noong September 26, 2009. Ang kulay dilaw naman, kapag tinignan natin, ito ay hanggang bukong-buko. May mga ibang mga ilog naman na namomonitor ng real time. Kapag pumunta sa flood inundation, mayroong mga pagpipilian at pwede natin tignan ang itsura ng ilog mula sa itaas. Makikitang lalawak o liliit ang tubig depende kung may pagbaha. Kung napag-alaman nyo na ang inyong lugar ay bahain, dapat na i-monitor ang abiso ng pag-asa, tignan ang Project NOAA, at i-monitor ang lagay ng panahon. Bantayan ang weather satellite image at kung may bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Alamin ang dami ng bumuhos na ulan, tignan ang lakas ng bumubuhos na ulan, at ang posibilidad kung magtutuloy pa ang pag-ulan sa mga susunod na oras. At kung may water level sensor sa inyong lugar, i-monitor ang pagtaas ng tubig sa inyong ilog kung masama ang lagay ng panahon. Tapos na ang pag-aaral para sa Grade 2 ng Project NOAA. Ulitin ng 5 beses at tumuloy sa Project NOAA para sa Grade 3.